Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon!" sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pasalamatan po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sa kabila ng nagbabantang ulan, malakas na pagbagsak ng tubig, baha, at marahil hindi ganun karami ang nagbabiyahe, narito tayo ngayon. Ano po? Pwede po bang lingunin ninyo yung inyong mga katabi? At sabihin niyo po sa kanila, "God bless you." Ang kwento po ng Ebanghelyo ngayon ay palagay ko pamilyar na pamilyar tayo. Ang mga alagad, pinayao ng Panginoon, pinauna niya, pinasakay niya sa bangka, at siya ay naiwan dahil inasikaso pa niya yung mga tao, yung mga pinakain niyang 5,000, naalala niyo yun. Siya na ang nag-asikasong pauwiin, at yung mga alagad, pinauna na niya, sumakay sa bangka. At pagkatapos noon, umakyat ang Panginoon sa isang burol at nagdasal, nanalangin. Inabot na siya ng madaling araw. Pagkatapos nang sumunod siya doon sa kanyang mga alagad. Noong mga sandaling iyon, yung mga alagad ay natatakot na. Bakit kanyo? Yung kanilang nilululunan na bangka ay tinasalpok na ng malakas na hangin. Natatakot na yung kanyang mga alagad. At bigla na lamang nagulat yung mga alagad
mayroong naglalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa kanila. Anong sigaw nila? Multo. Multo. Ayan. Pero nung marinig ni Jesus na natatakot na yung kanyang mga alagad at siya'y napagbintangan pang multo, nagsalita agad siya. Eto, pakinggan niyo po Ano po, kung naaalala ninyo, ano po ang sinabi ng Panginoon pagkatapos niyang nakita ang takot ng kanyang mga alagad? Ano sabi niya? Ano exact words po ng Panginoon? Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Pansinin niyo po yung salitang yon, ano po? Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Para bang, pwede namang sabihin na pag kayo matakot, titigil din yan. Yang paghangin na yon. Huwag kayong matakot. Hindi kayo mamamatay dyan. Di ba? Hindi yan sinabi ng Panginoon. Huwag kayong matakot dahil ligtas kayong makakapunta sa pampang. Huwag kayong matakot. Bagyo lang yan. Hindi yan sinabi yon. Ano sabi niya? Pakiulit po. Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Si Jesus ito. May naaalala ba kayong kapareho na nangyari sa buhay ninyo na yun ang mga salita na inyong narinig? May naaalala kayo? Balikan natin ng kaunti ang buhay natin. Nung tayo mga bata pa. Nung mga bata tayo. May sakit tayo. Iyak tayo ng iyak. Mga bata pa tayo. Inaapoy tayo ng lagnat. No? Nangihina tayo, may masakit. Iyak ka ng iyak. Nadoon ka sa iyong higaan. Iyak ka ng iyak. Biglang lumapit ang iyong nanay. May lumapit sa iyo. Ano sabi? Nak, si nanay ito. Diba? Nak, si daddy ito. Tama po? Naalala niyo yon? Yung mga sandali na ang narinig natin sa ating mga magulang, yung salitang ganoon. Nak, yan, nakapikit ka. Dahil ikay inaapoy ng lagnat, masakit ka, kapikit ka. Marinig mo na lang, nak, si daddy ito. Nak, si tatay ito. Di po ba? Nung narinig natin yung mga salitang iyon, nawala ba yung sakit? Masakit pa rin. Inaapoy ka pa rin ng lagnat. Pero, tumahan ka. Pero, naging palagay ka. Bakit? Kasama mo si nanay. Kasama mo si tatay. At bilang mga magulang, wala naman tayong kapangyarihan na in a snap of a finger, mawawala yung sakit ng mga anak natin. Bigla na lamang mawawala yung apoy ng lagnat. Bigla na lamang, wala tayong ganoon. Wala tayong kapangyarihan. Ang atin lang sinusubukan gawin ay maramdaman ng ating mga anak na naroon tayo sa kanilang tabi. Na hindi sila nag-iisa sa kanilang nararamdaman o dinadaanan. Di po ba? Yan ang ginagawa natin mga magulang Binagyan mo na ng gamot, uminom na ng gamot, ang dami ng gamot, meron ng tuwalya dito, nandoon na ang lahat, pero wala ka pa rin magawa. Hindi pa rin tumatahan, hindi pa rin bumababa yung temperatura ng anak natin. Kaya anong ginagawa natin? Doon lang tayo sa tabi niya. Di ba? Umuupo tayo doon sa kama niya. O nakaupo tayo doon sa tabi niya. Hawak natin yung kamay. Hinahaplos natin yung binte. Hinahaplos natin yung dibdib. Yun lang ang magagawa natin. Tama po? Dahil alam po natin na yung anak natin, kapag naramdaman na naroon tayo, kahit panay may nararamdaman siya, kahit papaano, siya ay nagiging palagay at kampante. Amen? Hindi kaya iyon ang gustong ipadama at iparating ni Jesus sa kanyang mga alagad. Huwag kayong matakot, naririto ako. Si Jesus ito. Bakit kaya? Dahil alam ng Panginoon, darating yung sandali, babagyuhin uli kayo.
Darating uli yung pagkakataon, nasa bangka kayo, kayo ay haharapin ng malalakas na alon, matataas na alon at malalakas na ulan. Alam ng Panginoon yon. Kahit sa panahon ngayon, kahit nagsisimba tayo kada linggo, yung iba nga araw-araw pa, yung iba ay nakakapagkumpisal pa, hindi tayo nakakalimot sa Diyos, nagdarasal tayo araw-araw, maging sa bahay, sa biyahe, pero may problema pa rin. Nakakasakit pa rin yung anak mo, nawalan pa rin ng trabaho yung asawa mo, nagkatampuhan kayo ng asawa mo, laging marupok yung asawa mo, nawalan ka pa rin ng trabaho. Mangyayari at mangyayari yun eh. Di po ba? Naging biktima tayo ng panloloko, ng pambubudol. Naroon pa rin ang kinakapos ng budget natin. Nandyan pa rin ang banta ng mga bagyong ito. Kumbaga, itong mga bagyo ng Pilipinas, kung dumating, barka-barkada eh. Tropa-tropa eh. Hindi man lang isa-isa man lang pumunta rito, ano? Talagang magkakasunod talaga eh. Friends. No? Andyan pa yung banta ng Lindol, El Nino. Ang dami. Alam ng Panginoon na tayo ay nasa mundo at habang nasa mundo tayong ito, maraming puwersa ang pwedeng gumalaw sa ating buhay. Magkakaroon at magkakaroon ng iba't ibang pagsubok, krisis tayo. Walang kasiguruhan sa mundong ito. Kahit napakabait mo pa, kahit ikaw pa ang pinakamabait, minsan ikaw pa yung nilalamangan. Sabi nga nung ilan, Panginoon, ang daming-daming demonyo dyan, sana sa kanila na nangyari yan. Bakit sa amin pa? Di ba, may ganon, ano? Kahit ikaw pa pinakamabait, pinakamadasalin, may pagsubok at may krisis pa rin. Hindi natin maiaalis iyon. Pero isa ang sigurado, mananatili ang Panginoon na kasama natin. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Katabi natin lagi siya. Kasama niyang hinaharap yung mga problema natin. Parang isang kaibigan. Nung nagka-problema ka, umakba yung kaibigan mo sa iyo at sinabi sa iyo, "Huwag kang mag-alala. Dito lang ako. Andito lang ako. Hindi ka mag-iisa. Kasama mo ako." Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Nung sinabi niyang huwag kayong matakot, si Jesus ito. Si Jesus ito. Kilala niyo ako. Hindi niyo ako iiwan. Hindi ko kayo iiwan. Kilala niyo ako. Si Jesus ito. Ano man yung ating dinadaanan ngayon, meron mang mga pinapangambahan tayong pwedeng mangyari sa atin, pero ang Panginoon, pakaisipin natin, lagi nating kasama. Ang banal na misa, ang banal na Eucharistia, yan ang buhay na presensya ng Diyos. Pag tayo nakakasama-sama sa pagsamba, yan ang buhay na presensya ng Diyos. Kapag tayo nakikinig o magbabasa ng kanyang buhay na salita, yan ang presensya ng Diyos. Hindi tayo kailanman mag-iisa. Huwag kayong matakot. Si Jesus ito.